Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating channel na usapang magmamanok mga kaibigan. Ito namang araw na to, pag-usapan natin ay hindi ko na sana ito sagutin mga kaibigan, pero alam nyo na, sa palagi ko sinasabi mga kaibigan na may mga mga beginners talaga na magtanong sa atin at saka hindi pa nakapanood sa ating channel, ay talagang bigyan din natin ng pansin mga kaibigan, kasi kawawa. Palagi ko sinasabi po na itong pagmamanok mga kaibigan, kailangan talaga ng mentor. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Jinim Philip Morados, Jason kay Galon, na Rickson Ganaganag. Ito kasi mga kaibigan, ito kasi magpamanok tayo. Palagi ko ito sinasabi po, pag tayo naman ay wala tayong mentor, wala tayong mapagtanungan, ay mahirap yun mga kaibigan. Kahit simpleng pangpurga lang po ay talagang mahirapan ka. Ganap pa maggamot ng may sipon, at talagang mahirapan ka po, lalo na pag wala kang matanungan mga kaibigan. Kaya ako po, kahit na pabalik-balik na natin atong topic na to, ay talagang sasagutin pa rin natin mga kaibigan, bigyan pa rin natin ng pansin po, kasi alam nyo na, yan naman ay talagang talagang dito kasi sa atin mga kaibigan ay palagi kong sinasabi na pwedeng sundin, at saka kung kayo naman ay hindi kampante, pwede nyo namang hindi sundin po. Itong pag-usapan natin mga kaibigan ay itong ang tamang edad na pwede na natin paliguan ang ating mga manok po. Nagtanong kaibigan na kailan daw natin pwedeng paliguan na galing sisiw po. Sa mga ganyang usapin naman mga kaibigan, ako naman dyan ay ako naman pag medyo magdadalawang buwan na po isang manok, purgahin ko na yan mga kaibigan, lalo na pag medyo nakagala na nailagay na natin sa lupa mga kaibigan, ay talagang magpurga tayo dyan, tapos paliguan natin mga kaibigan 2 buwan po. Kasi naman mga kaibigan, pag paliguan mo yan ng 1 buwan, nakakawawa naman po, medyo magkurug-kurug yan mga kaibigan. Kasi yung 1 buwan, kailangan pa ng isang inahin na medyo parang limliman pa sila mga kaibigan, na bigyan pa sila ng init ang ilang katawan. Magpaano pa nga tayo dyan mga kaibigan, magpailaw pa Tapos paliguan natin, medyo baka disgrasya ang sisiw natin dyan. Kailangan talaga mga kaibigan, 2 to 3 months po. Kung sa akin 2 months mga kaibigan, pwede na po pagkatapos silang purgahin. Tapos magbigay tayo mag-bacterial flushing tayo. May tanong sila mga kaibigan kung ano daw dapat ibigay na bacterial flushing po. Sa akin naman mga kaibigan, ito lang Tito is 500 mga kaibigan. Hindi tayo nag-commercialize dyan, pero nakita ko kasi medyo effective siya mga kaibigan. Kaya kaya talaga binigay kong bacterial flushing kahit sa malalaki. Pagkatapos kong magpurga mga kaibigan, bacterial flushing tayo ng Tito is 500 po. Depende lang sa inyo mga kaibigan, kasi marami namang mga brand dyan na hindi magamit. Pero sa akin, mas kampante po ako nitong Tito is 500 po. Yun lang po mga kaibigan. May nagtanong din na okay lang bang magpurga kahit maulan? Pwede po, maulan, mainit, purga lang naman yan mga kaibigan, walang problema yan. Kira na lang siguro kung magpurga ka tapos kinabukasan nagulan, huwag mong paliguan po. Lisanin mo muna yung pagkatapos na medyo may init na, doon ka magpaligo mga kaibigan, kasi kawawa naman yung manok. Paliguan mo siya umaga tapos maulan, mahirap yun. Pakasipunin pa yung manok natin dyan mga kaibigan. Kaya, at saka isang tanong din dito mga kaibigan, na kailan ba sila na pwede nating ibitaw po? Anong buwan ba daw o anong edad ba daw ng isang manok na pwede na natin ibitaw? Sa akin po dyan mga kaibigan ay yung talagang 9 months na, tapos medyo may mga muscle na talaga yung isang manok, yung develop na talaga mga kaibigan. Kasi pag medyo lugo naman ng konti, naman yung mga kaibigan, talagang hindi ka makakita ng isang palo na medyo nagustuhan mo po. Yung talagang medyo develop na isang manok, may mga muscle na talaga sila. Mga 9 to 10 months talaga mga kaibigan po. Sa akin 9 months po. Kasi yung iba magbitaw 6 months. Naku, peligro pa yun mga kaibigan, baka mabalian pa sila sa sarili nilang palo. Kaya yun lang naman sa atin mga kaibigan, sa atin naman ito ay talagang mga gilid buwis lang tayo. Pero kung magbitaw naman tayo mga kaibigan, kawawa naman yung bitaw naman yung 5 months o 6 months. Pero 5 months, 6 months mga kaibigan, may mga muscle na rin yun. Pero mas maganda talaga yung
bitaw tayo, 9 months old kasi ang palo nila ay talagang parang matured na mga kaibigan. At saka hindi na sila prone sa ano po, yung medyo mabalian sila mga kaibigan. Pero pag ito kasi mga 5 to 6 months mga kaibigan, medyo ano po, malambot pa po yung mga ano nila mga kaibigan, mga buto-buto nila dyan, kaya peligro yan mga kaibigan. Depende na lang siguro pag ano yan, depende na lang siguro yan sa manok mga kaibigan, pero sa akin dyan ay talagang 9 months old talaga. Saka may nagtanong sa akin mga kaibigan na yung manok daw, pwede ba daw natin ilaban kahit hindi kondisyon po. Naku, mga usaping ganyan mga kaibigan ay depende na lang yung may-ari po. Kung ay yung kaibigan ko nga, kanin ng pinakain ay nilaban eh. Kanin mga kaibigan, nilagyan ng sugar, nilaban. Di ko alam kung anong klaseng pagkakondisyon yun, pero ang tanong kasi mga kaibigan, ang tanong ng itong ating viewers po na pwede ba daw natin ilaban ang manok kahit hindi kinondisyon po. So sa suggestion ko dyan mga kaibigan, pwede mo yung ilaban na hindi nakakondisyon, pero mayroon ka namang mga kaibigan, mag-scratch box ka, kahit hindi ka na magkahig mga kaibigan, fly pin mo ang manok, maglimbiring ka, para naman medyo may laban yung manok mo. Kasi ang ano naman mga kaibigan, kahit mga ano na po, yung maintenance speeds na katulad ng Inerton, Inermax, ang mga manok dyan mga kaibigan ay talagang may mga palo na po. Kasi ano yan mga kaibigan, balance yung mga manok, yung pagkain na yan mga kaibigan, may eksakto sa protein, iron, mga ganong klase ba, yung mga Inerton, Inermax, talagang may formula na yan mga kaibigan. Kaya sa akin dyan, pag magpakain ako ng mga ganong klaseng pagkain po, Inermax, Inerton, hindi ko na inilawan yan mga kaibigan. Kasi ang iba kasi pag magpabigay sila ng pagkain, ang Inerton nilagyan ng mga kalahating kilo ng crack corn, ganon. Pag ginawa mo yan mga kaibigan, ay talaga yung formula ng isang pagkain po, talagang masira yan mga kaibigan. Kasi dinagdagan mo gawa ng mga eksperto yan mga kaibigan. Kaya hindi na natin pwedeng dagdagan pa o bawasan ba yan, kasi yan ay pinaka-eksaktong formula na yan mga kaibigan. May eksperto po ang magawa dyan mga kaibigan. Kasi tayo naman ay Pilipino, mga scientist lagyan natin ng pellets na ganun ba, dagdagan natin ng high protein pellets para sa isip natin ay maganda yung katawan ng isang manok. Sa akin dyan, di na po. Kasi pag naka-Inerton ka mga kaibigan, pwede mong ilaban ng isang manok kahit hindi ka nakapagbigay ng vitamins mga kaibigan. Depende na lang yun sa may-ari ng isang manok po. Kasi pag ako naman, pag hindi ko kinondisyon yung manok ko, pero mayroon naman yung kaibigan, naka-scratch box kasi yan, scratch box, fly pin, kahit hindi ka na magkahig po, pinaka-importante lang mag-lighting ka sa manok. Kasi pag scratch box mga kaibigan, napaka-importante po. Kasi ito po mga kaibigan, ito po ang anuhin nyo. Pag ang manok mo, mag-edad siya ng 6 to 7 months old, medyo wala pang mga palo, i-scratch box mo yan, mga siguro 1 week lang, talagang lumalabas yung mga palo ng isang manok po. Totoo yan mga kaibigan, at napaka-importante po yung scratch box po. Kasi talagang maunat yung nila, mga paa nila mga kaibigan, na talagang talagang may stretch yung mga paa nila, palo talaga na extended yung mga palo po. Kaya sinasabi ko mga kaibigan, lalo na yung stretching po, napaka-importante yun mga kaibigan, yung mag-stretch ka ng manok. Talagang malabas yung palo ng isang manok dyan mga kaibigan. Kahit hindi mo kinondisyon ng isang manok, basta may mga daily routine exercises ka lang, katulad ng fly pin, scratch box, o limbiring lang, or hardinia, o yung yung running pin pa, yung pabalik-balik yung manok, yung atbang sila mga kaibigan, yung pabalik-balik. Pero wala naman kasi mahirap naman yun. Paggawa ka pa nun, pwede na yung limbiring mga kaibigan, limber lang, paikot-ikot lang, lagyan mo ng medyo inahin sa harap niya para medyo yung manok mga kaibigan, yung medyo talagang talagang maliksi yung isang manok, lalo na pag kita ng isang inahin, pa ikot-ikot, ganon. At saka ma-practice yung mga paa nila mga kaibigan, lalo na pag ang manok ay talagang may mga ilag po. Saka napaka-importante po yun mga kaibigan, yung limpiring po. At saka yung fly pin. So yung fly pin mga kaibigan, huwag mo masyado itagal doon. Lalo na fly pin na talagang naka-sit up siya mga kaibigan, yung palundag-lundag, ganon. Nakapagod din siyang manok po. Maganda yung fly pin mga kaibigan, na talagang hindi yung
dito may cover sa gilid, dito sa harapan at sa kalikuran, wala. Tapos may inahin ang manok mo dyan, mga kaibigan, pabalik-balik, lundag, lalo na naman, lundag. Ako, napaka ano doon, mga kaibigan. Kaya pag ganun ang sit up ng fly pin nyo, huwag nyo masyado itagal. Pwede yun, mga kaibigan, siguro mga 15 minutes lang, kunin nyo kagad. Pero pag fly pin, mga kaibigan, na medyo yung fly pin na natural lang, mga kaibigan, na yung dapuan niya ay medyo mag-vertical yung manok pag magdapo doon, mga kaibigan. Yung bang hindi ba sit up siya na open yung harapan sa kalikuran at saka may tabon dito sa gilid? Hindi ganun, mga kaibigan. Yung fly pin lang na natural, mga kaibigan, na talagang kahit lagyan mo ng inahin sa hindi siya dumapo sa po. Kasi may fly pin kasi, mga kaibigan, na talagang sit up siya na patalon-talon na siya palagi, mga kaibigan, lalo na pag linagyan mo sa harap ng medyo inahin po. Tapos may cover doon sa medyo gilid nila. Ako, pabalik-balik yung yung doon, mga kaibigan, yung manok. Kawawa po. Medyo may exercise yung pakpak, pero pag inilaban mo yung, mga kaibigan, kung hindi mo ipahinga ng 1 week, nako, siguradong talo yung manok mo. Totoo yan, mga kaibigan, kasi ang nagdala kasi ng palo ng isang manok, mga kaibigan, ang lakas ng isang palo, itong pakpak po. Kasi pag malakas ang pakpak ng isang manok, mga kaibigan, doon sila makasiting ng palo, mga kaibigan. Doon sila makaplasta ng isang palo ng isang manok po. Totoo yan, mga kaibigan. Kaya sa atin, pag medyo batugan ng isang manok ay medyo mataas po, nakakatulong yan, mga kaibigan, sa medyo pagpalakas ng kanilang mapakpak at saka sa palo ng isang manok po. Yun lang po, mga kaibigan. Yun lang ating may share sa araw na ito. Ay talagang kahit anong klaseng tanong yan, basta ay talagang talagang tuunan natin ng pansin yan, mga kaibigan. Yun lang po, magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan, kasi nandito na yung kaibigan ko naghatid ng manok kasi isinauli niya yung manok, mga kaibigan, na hiniram niya po. Yun lang, mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po.